Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na town with evidence. Oy, grabe ha. 110 million talaga ang damages sa kasong cyber libel ni Congressman Leandro Levice laban kay Claire Castro. Ano nga ba ang totoong rason mga kabibig kung bakit sinampahan ni Congressman Leandro Levice itong si Madam Claire Castro, knowing itong si Madam Claire Castro ay taga-report lang kung ano o taga-bigay ng reaction. 110 million danyos hiling ni Congressman Levice sa mapanira o manong pahayag ni Yusek Claire Castro. Naku po, paano yan, Madam Claire Castro? Ang laki naman ng 110 million pesos. Saan kaya kukuha si Madam Claire Castro niyaan? Kung ewan ko kabibig, si Madam Claire Castro lang talaga ang nakakaalam kung saan siya kukuha ng 110 million pesos. Naku, ang laki naman yan, no? Parang masakit ang bewang ko dyan, Madam Claire Castro. 'Di ba? Masasaktan talaga ang puso ko. Eto, mga kabibig, eto ang di umano'y pahayag ni Congressman Leveste kung bakit niya sinampahan si Madam Claire Castro ng ng libel case at sobrang 110 million ang danyos. Makinig tayo kabibig ha. Makinig tayo. Okay. Congressman? Na linawin din sa publiko bakit mananalo tayo sa kasong ito at si Yusek Claire Castro ay magbabayad ng damages sa kasong ito at kung gugustuhin sana na sampahan siya ng criminal case, si Yusek Claire criminal case pa rin. May grabe naman. Castro ay makukulong. Pero makukulong si Madam Claire Castro. Uy, paano yan? Aside from 110 million pesos damages, ay makukulong pa yan si Madam Claire. Ayaw ko siyang masaktan, hindi ko siya sinampahan ngayong araw ng criminal case pa. Pero, attorney, nothing more you want to add? Wala na kasi as I already explained, medyo komplikado yung dynamics eh. But let it be known na this is not the last. This is maybe the first, but this is not the last. Kung meron pa kami nakikita against any other person, then a-advisean po namin ang aming kliyente kung anong dapat gawin. But ito lang just to vindicate, this is more of vindication. So, katulad ng sinabi niya, ayaw niyang makulong si Yusek Claire Castro. Magbayad lang ng 110 million. O naman. Tapos, ito, dagdag ko to. Yung 110 million pesos na babayaran ni Yusek Claire Castro sa akin ay ibibigay ko sa mga biktima ng mga substandard proyekto ng flood control. Kaya, maasa ko, wag nang magsinungaling si Yusek Claire Castro, aminin na lang niya ang katotohanan, magbayad siya ng multa ng 110 million pesos at ipamamahagi ko po ito sa mga biktima ng mga substandard flood control projects. Hala ka mga kabibig. Naku po, talagang porsigido si Congressman Levice, mga kabibig niya. Magbayad ka ng danyos, 110 million pesos. At itong 110 million pesos ay ibabahagi ni Congressman Levice sa mga biktima ng mga maanumalyang flood control projects. 'Di ba? Tapos sabi ni ni Congressman Leandro, or else makukulong ka. At positibo si Congressman Leandro Levice na mananalo sila. Nagkaroon kanina ng press con si Congressman Levice kasama si Atty. Topacio para talaga mabigyang linaw talaga ang lahat-lahat. So makinig tayo kabibig ha. Ito na ang... Pero dahil ayaw natin masaktan si Yusek Claire Castro, 110 million pesos in damages na lang po ang sinampahan po natin sa kanya at ayaw natin siyang makulong pa. Makulong pa. At pag-aaralan natin po ang ating mga susunod na mga hakbang pa sa kanya at sa ibang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa iba't ibang mga issue na nakikita naman po ng taong bayan ay nagpapalihis lang ng usapan mula sa tunay na issue ng korupsyon sa DPWH dahil si Yusek Claire Castro po kasi ay nagsimula ng kanyang mga vlog episodes tungkol sa akin, baka mga 15 na po ang kanyang mga episodes tungkol sa akin, tungkol sa kung ano-anong mga issue. Nung una,
tungkol sa Cabral Files. Tapos, yung prangkisa na sinabi niyang binenta ko na hindi ko naman binenta. Tapos, yung ibang mga kontrata sa DOE na hindi naman po sa akin. At kagabi nga po, hindi lang isa, dalawa ang kanyang episodes sa kanyang vlog tungkol sa akin. In fact, in some ways, nakakatuwa na she cares so much about me na ang dami na niya pong content tungkol sa akin. Pero sana naman po, purihin niya ako, wag niya akong i-criticize dahil lahat naman po tayo ay para sa good governance at laban sa korupsyon. Sana, katulad ng mga iba na kakampi din natin laban sa korupsyon, magtulungan na lang po tayo para ma-achieve ang mga layunin ng administrasyon na wakasan ng korupsyon sa DPWH. Pwede na po. Talkback. Talkback na daw sabi ng Gen Alpha. Okay, Congressman, Gary Pacifico po sa 102.2 FM, ito po sa Batangas. So, ito po bang mga parang fishing expedition sa pag-uungkap ng mga issue laban sa iyo? Sa palagay mo po ba, Congressman Leandro, ito po ba ay hindi doon sa mga expose, doon sa mga Cabral Files, like Cabral Files na iyong isiniwalat sa publiko? At saan patungo ito mga nangyayari dito? Ang taong bayan na po ang pwedeng maghusga na nung lumabas lang yung Cabral Files, doon nagsimula yung mga matitinding atake nila laban sa akin. At si Yusek Claire Castro, ang pinaka-high profile na example nito dahil sa dami nga niya po ng mga vlog episodes tungkol sa akin, matapos lamang kong nabanggit na ako po ay in possession ng mga Cabral Files. At ang isang dahilan actually na hindi ko naman sinusubukan na kausapin sila pa na wag na nilang tamaan ako, ay nakikita naman ng publiko na hindi totoo ang sinasabi nila at ito po ay diversion lamang sa totoong issue. At hindi po ako ang nadi-discredit nila. Dinidiscredit nila ang sarili nila. Kaya pinag-aaralan ko po ang aking mga hakbang at nakita ko actually mabuti pa na magsalita siya kasi wala nang naniniwala sa kanya. Nag-release na po ng UCC Yusek Claire Castro and this is the exact quote. Grabe nun, wala na naniniwala kay Claire Castro, sabi ni Congressman Leviste. Magsalita siya na magsalita kasi wala na naniniwala sa kanya. Already divested his shares. He himself is the source. What's your take on this? Ang unang kong sagot ko po kay Yusek Claire Castro, sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte dahil may kaso na po kami. At ang direkta ko naman po sagot para sa kaalaman ng publiko ay ang pahayag po kasi niya ay binenta ko ang kumpanyang may prangkisa sa Meralco kaya nagkapera ako daw dahil sa prangkisa. At hindi ko po binenta ang kumpanya na may prangkisa. Ang kumpanyang binenta ko ay ibang kumpanya na ang main asset nito ay lupa sa Nueva Ecija. In fact, pinapasalamatan ko po si Pangulong Bongbong Marcos na siya po ang naging guest of honor sa groundbreaking ng proyekto ng kumpanya na itinatag ko. Ito po ang nagpasok ng pinakamalaking foreign investment sa buong Pilipinas sa taong 2025 at sa ngayon ay nag-employ ng mahigit 10,000 ng ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Kaya hindi din po totoo na hindi po ako nagde-deliver sa aking mga kontrata. Binenta ko po ang aking kumpanya at yung may-ari ng aking kumpanya, majority stake ngayon, ay nagpapatakbo ng aking kumpanya at matagumpay po ito kasi ito nga po ay pinupuri ng administrasyon. Baka pati si Yusek Claire Castro, pinuri na niya po ang proyekto ng kumpanya na binenta ko. Kaya, pero ang point po dito is parang naliligaw si Yusek Claire Castro sa daming mga kumpanya ko kasi yung alegasyon niya, binenta ko yung kumpanya na may prangkisa, yung binenta ko, hindi yung kumpanya na may prangkisa. Yung kumpanya na may prangkisa naman, ito po ang nasabi ko ng status. Ito po ay inaprubahan sa 2019 at may dalawa pong probisyon ang prangkisa. Una, para mag-operate, kailangan ng implementing rules and regulations.
pwede pong tignan ang batas na ito mismo. At ang DOE po ang dapat maglabas nito at walang inilabas na IRR ang DOE. Pangalawa, ang franchise na nakalagay naman na kung hindi mag-ooperate for 2 years, ito po ay ipso facto revoked. Ano, attorney, ang ibig sabihin ng ipso facto revoked? By its very fact, automatically. Okay. So, tumigil po ang operation ng kumpanya sa 2022 dahil hindi pa nabigyan siya ng mga permits to operate. Kaya, within 2 years of that, maaari natin sabihin na ipso facto revoked na ang prangkisa ng kumpanyang ito. Actually, nung una kong binunyag ito, baka nagulat si Yusek Claire kasi hindi niya napag-aralan ang batas na ito. Pero ito naman po ay nasa Google. At kung ginawa lang po nila ang kanilang homework at hindi lang pa po pang social media content ang kanilang mga vlog, hindi na nila sanang sinabi ito at hindi na sila sana napahiya. At dagdag ko din po na ang Kongreso ay nag-aproba din ng isang general law noong 2022 din na may repealing and amendatory clause na nakasaad na ang mga legislative franchise na may kaugnayan sa batas na yon ay thereby repealed or amended. At nakalagay po sa general law na ito na ang mga kumpanya sa sektor na yon ay hindi nangangailangan ng prangkisa. Ang kinalabasan po ng batas na yon ay walang saysay, wala ng visa ang prangkisa na ibinigay sa kumpanya ko noong 2019. Kaya sa maraming mga dahilan, wala ng prangkisa ang kumpanyang ito at wala na rin naapektuhan sa bagay na ito dahil mula 2022 may bago ng batas ang Pilipinas tungkol sa sektor ng kumpanyang ito. Ayan, maraming salamat po, Congressman. We have another question. Pero kung maaari ko lang dagdagan, ako po ay nasasaktan na pinalabas na yung prangkisa ng gobyerno ay ginawa kong pera dahil kabaliktaran nga ang nangyari. Ako po ay nag-invest ng daan-daang milyon para sa initial na mga planta ng kumpanyang ito na handa nang gumawa ng kuryente para tumulong sa ating mga kababayan. Pero hindi na aprubahan ang permit to operate. Kaya out of exceeding caution at dahil nirespeto natin ang batas, tinigil namin ang operasyon, hindi na nga gumawa ng kuryente. Ang laki po ng lugi ko sa investment na yun. At ang lumalabas, sinabi nila, gumawa ako ng pera at labag ako sa batas. Kabaliktaran nga, nalugi ako dahil ako po ay nagko-comply sa batas. Kong Ellen Santos po from Metro Divide here. Kung linawin lang po natin, ano po ba yung pangalan ng kumpanya ninyo na may prangkisa na hindi nyo naman binenta? At alin po yung anong pangalan ng kumpanya na binenta ninyo na wala namang prangkisa? Medyo doon nagkakaroon ng... Opo, para sa kaalaman ni Yusek Claire Castro, ang kumpanyang may prangkisa ay Solar para sa Bayan Corporation. Ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay SP New Energy Corporation. At ang nababanggit, kung hindi pa ako nagkakamali, sa mga pahayag ng DOE, ang SP New Energy Corporation. Kaya actually, nalulungkot din ako na nasama pa sa usapan ang kumpanyang binenta ko na sa ibang kumpanya. Tahimik lang naman po sila, gumagawa sila ng trabaho para sa ating mga kababayan. Pinakamalaking foreign investment nga po ng ating bansa ay nasa kumpanyang binenta ko. At ito nga po ay pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa November 2024 sa groundbreaking. Tapos dahil hindi nag-research si Yusek Claire, biglang kinontra pa niya ang pagpuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa proyekto ng kumpanyang itinatag ko. At ang pinaka masamang consequence nito ay baka mag-isip na ang mga investor, lalo na mga dayuhan, na hindi naman kailangan mag-invest sa Pilipinas. Bakit pa ako mag-invest sa bansang ito kung maaari akong maging content ng vlog ng Yusek? Kaya ito po ay actually magbibigay ng chilling effect
para sa mga investor sa power sector at ng mga foreign investors. Dahil ang dahilan na hindi ko po na ituloy ang ibang mga proyekto ko na wala pong akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno, pero hindi ko lang itinuloy ang pagpatatayo ng mga private projects ko ay dahil nga sa hirap sa pagkuha ng mga approvals ng gobyerno, at ito din po ay dahilan na may perception ang mga investor na mahirap magnegosyo sa Pilipinas dahil ang mga negosyante ay ginigipit ng gobyerno. At ang lumalabas, ayoko naman pong magkusga tungkol sa mga polisiya ng ibang mga ahensya ng gobyerno, pero napapatunayan ngayon na kung ikaw ay kahit matinong investor sa Pilipinas, ginigipit ka Ala. ng PCO Undersecretary na si Claire Castro. Hala Kaya ka. ang Claire Castro. hiling ko na lang po kay Yusek Claire Castro, ang vlog niya ngayong gabi ay patungkol sa paano natin itaas ang foreign direct investment sa ating bansa Yan na. at paano natin ayusin ang peso to dollar na ngayon ay almost 50 centavos to $1. Hala, yan na Claire Castro. Hinahamon ka na. Hinahamon na si Claire Castro. Sabi ng DOE, Magbablog kasi na kulang ng research. Magre-react na kulang ng research. Eh, yan na. ibinataw sa inyong kumpanya. Well, in fact, sa napag- Ilang content na pala. Kasi kung pag-expand na Leviste ang content ni Claire At gusto ko Castro. lang pong linawin kasi baka akala ng iba, ito ay parang DPWH contract na binayaran ako tapos hindi ko tinapos. Yun pong ibig sabihin ng ghost. Wala po akong kahit piso na natanggap mula sa gobyerno. Ito po ay parang nagtatayo ka ng subdivision o shopping center. Tapos hindi mo ituloy kasi hindi ka nakakuha ng mga permit to operate. At ang mga sinasabi din na ito ay nagresulta sa pagtaas ng presyo ng kuryente ay kabaliktaran din. Unang-una, pwede yung i-research at pwedeng talakayin sa ibang araw. Ako po ang nagtaguyod ng mas mababang mga presyo sa power industry. Kaya maraming ang mga nagalit na pinapababa ko ang presyo. Kaya ang mga may gusto ng mataas na presyo ay may gusto din na hindi matuloy ang ibang mga proyekto ko. Pero yung nagpapataas ng presyo, pag ginigipit ng gobyerno ang mga investor, kaya hindi natutuloy ang mga proyekto. Kaya kumihiling na lang ako sa mga nagsasalita na imbes na mag-atake sa akin, isip na lang tayo ng mga paraan na manghikayat ng mga investor na magtayo ng mga investment sa ating bansa. Yan. Meron po tayong susunod na katanungan. Makikiabot na lang po ng isa po munang mic. Okay po, please go ahead po. Pero lilinawin ko lang po, si Secretary Sharon Gurindin ay kaibigan ng aking ina. Kaya ang aking mga pahayag po ay directed kay Yusek Claire Castro, hindi po sa aking mga iginagalang na ibang mga kawani ng gobyerno. Sir, the Senate has sent an invitation to the Office of the Speaker for you to attend the Blue Ribbon Committee. Ang nais kong sagutin dyan ay sana ay sana gulatin na lang natin sila kung darating ako o hindi. Pero okay, dahil tinanong niyo ako, gusto ko talaga. Basta papayagan ako, pupunta po ako. At ako po ay nakatanggap naman po ng imbitasyon. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nananawagan para sa transparency sa paggamit ng pondo ng bayan, higit po sa lahat kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Dahil yung mga ginagawa niya po talaga ay para sa bayan. Marami pong mga natatamaan sa mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. Maraming may gustong hindi na matuloy ang mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. Uy, At naiiyak si, despite si Leandro. all of those who would want to keep the truth from the public, the fact na ipinagpapatuloy pa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mga Blue Ribbon Committee hearings ay isang Naiiyak siya. gandang patunay na seryoso ang ating gobyerno, lalong-lalo po ang Senado sa leadership po ni Senate President
Pro Tempore Ping Lacson para lumabas ang katotohanan sa paggamit ng pondo ng bayan. Naku, grabe ka, Bibig, no? Ramdam mo talaga, no, kay Leandro Levisте na gusto niya ng accountability and transparency at matapos na itong istorya tungkol sa flood control para mabigyang linaw ang mga tao na humihingi ng sagot. Sino ba ang dapat managot? Sino ba ang nagtawkaw ng pera ng bayan? Maawa naman po kayo sa aming mga pobre. Yan ang nakikita ni Congressman Leandro Levisте. Naku, Claire Castro, paano yan? Seryoso talaga si Congressman Levisté na sinampahan ka na nga. At naku, sabi pa nila, hindi siya sampahan ng criminal case, kundi pagmumultahin lang ng damages ng 110 million pesos. Naku, grabe, no? Grabe si Congressman Levisté. So let's continue, Kabibig, ha? Let's continue kasi naiiyak na si Congressman Levisté dito. Sir, can you please clarify kasi about Sir, can you please clarify kasi sinabi po ninyo, basta papayagan kayo, you will go. Sino po ang dapat magbigay ng permiso po sa inyo? Okay. Ang usapan natin ay initially about the case that I filed on Yusek Claire Castro this morning. But I thank you for bringing up this topic because it is the real issue for public interest now. And I'm going to say some things now for the first time. Unang-una po, mula nung may nakuha kong mga files mula sa DPWH last year, marami ng mga nagsabi sa aking ina, and in some cases pati sa akin, na gagawan ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang mga files na ito. At para sa sarili kong kapakanan, tumahimik na lang po ako. Pero not least because of exemplary role models like Senate President Pro Tempore Ping Lacson, tuloy po tayong nagsasalita at naglalabas ng impormasyon tungkol dito. Ngayon, ang alam ng publiko tungkol sa files sa DPWH at tungkol sa mga DPWH projects ay tip of the iceberg po lamang. The public only knows the tip of the iceberg in terms of the projects currently being investigated by the DPWH. But I hope that the Blue Ribbon Committee hearing led by Senate President Pro Tempore Ping Lacson will increase the public's knowledge of what are really behind these files. And I defer to Senate President Pro Tempore Ping Lacson on doing so because I greatly appreciate also his and even Congress's statement that they will subpoena the Cabral files from the DPWH. And hopefully by doing this in the Blue Ribbon Committee hearing, finally malalaman na ng publiko ano po ang laman nito. Pero tinanong niyo po, bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil marami nga po nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang mangyari sa iyo. Kaya ang mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Kaya makakaasa po ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may mangyari sa akin. Pero kaya ko po sinabi na hindi ako sigurado na makakarating ako sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kung babasehan ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa akin bago mag-Blue Ribbon Committee hearing. Opo, sir, hindi naman po ibig sabihin that you need to seek permission from the House leadership or the Speaker. Hindi po. Basta ako po ay may imbitasyon. Basta ako po ay hindi patahimikin, nais ko pong dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing. Malaka. Sir, can you please clarify the information Kung magkaalaman that talaga you to, Kabibig. share of the board? Magkaalaman na talaga to. May USB, ha? Ako po ay may-ari ng Solar Philippines. Kaya ang kumpanyang itinatukoy, una, yung Solar para sa Bayan, at pangalawa po, ang
SP New Energy Corporation, hindi po ang Solar Philippines. Ang Solar Philippines Power Project Holdings Inc. ang holding company ng mga shares ko sa mga ibang kumpanya kabilang ang minority interest ko sa SP New Energy Corporation. Ako po ay walang management involvement sa SP New Energy Corporation at I believe may komunikasyon ang SP New Energy Corporation sa DOE. Ako po ay hindi nakakatanggap ng mga komunikasyon na ito. So hindi po kayo involved dun sa day-to-day operations ng Solar Philippines? Opo, pero by the way, ako po ay may SALN. Nakalagay po ang shareholdings ko. At ang SP New Energy Corporation din naman po ay publicly listed company sa Philippine Stock Exchange. Kaya consistent with our advocacy for transparency, nilalabas naman po natin ang aking mga ownership interests sa mga kumpanyang ito. Hindi po ito controlling interest sa SPNEC at ako din po ay nag-iingat na umiwas sa mga usapan na makaka-involve sa companies that I have interest in. Pero, in fact, kung ako po ay bibigyan ng pagkakataon ng Kongreso na talakayan din ang mga issue sa power industry, baka 6 na oras po tayong magpe-press con tungkol sa mga anomalya at ang regulatory capture at ang ibang mga sikreto na hindi pa lumabas sa publiko tungkol sa power industry. Pero alang-alang din po sa maraming mga matatamaan kung tayo po ay magkakaroon ng press con po tungkol doon, hindi ko po binubuksan ang mga issues ng power industry. Ito po ay aking sagot lang sa iniiwasan ko nga na talakayin ang mga sektor na may connection sa mga kumpanya na ako po ay may shares in. Sir, last na lang po. Can you give us a timeline ng request niyo for a meeting with Senator Lacson? Like, on this day, kinusap niyo yung mom niyo and then your mom talked to Senator Lacson, etc. Plus yung reports daw that you cried to your mom. Okay. Unang-una po, ang sinabi naman po ni Senting ay nag-usap siya sa aking ina. So, hindi naman po ako yung nag-usap in that instance directly kay Senting. At hindi po totoo na umiyak ako sa aking ina. Baka mas totoo po na ang aking ina yung umiyak. Pero ang sinabi naman po ni Senting sa kanyang press briefing ng isang araw ay ako po ay dumadaing sa aking ina. Kung bakit ako ang inaatake kung si Senting din po ay may marami naman din binubunyag. At unang-una dahil si Senting kasi naman ay very senior and highly respected member of the Senate at very well-prepared siya sa kanyang mga binubunyag. Yung unang nabanggit ni Senting ay ang karamihan ng mga miyembro ng 19th Congress ay may mga insertion. Nung nabanggit niya yun, maraming mga nagalit pero yun ay totoo. Kaya saludo po ako sa kanya kahit po maraming mga natamaan, sinabi niya ang totoo. Tapos nabanggit din niya na at least 5 cabinet secretaries and even some undersecretaries have allocables. This is in the Cabral files. I am corroborating what Senator Ping Lacson has said. And yun po ang konteksto bakit sinabi ko sa aking ina, bakit ako ang inaatake pero Senting hindi. Kasi syempre, lahat ng mga tao takot kay Senting eh. Kaya ang isa naman na nabanggit ni Senting sa kanyang press briefing, which I'm thankful for his example, is nung siya naman po ay nagsimula din, marami naman din po ang mga umatake sa kanya, pero he persisted and I gain inspiration from his example. But So yun, kabibig, narinig natin ang press con ni Congressman Leonardo Viste at ang mga katanungan tungkol kay Claire Castro at yung mga threat sa buhay niya, umiyak siya, no? Umiyak siya doon. Kasi parang kahit ganito katapang si Congressman Viste, natatakot pa rin siya sa kanyang buhay. Pero palagi niyang nasa isip kung sino ba
ang pwedeng tutulong sa bayang Pilipino na ninanakawan, inaabuso ng maraming politiko, ng mga maraming kontraktor, at ninanakaw ang pera ng taong bayan. Tayo nga, maliliit lang ang ating boses. So nakikita ni Congressman Liveste na tatayo siya at siya ang magdadala ng boses ng mga Pilipino for accountability and transparency. Palakpakan natin si Congressman Liveste. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.